sinong umupong Pangulo, hindi na pwedeng payagan ng pogo sa bansa natin. Yung another side ng hearing ay yung e-gaming. Kasi merong e-gaming ngayon sa bansa natin na ang kliyente niya naman ay mga local, domestic. No? So ito naman yung pinag-aaralan namin dahil may mga proposals na i-ban rin yun at may mga proposals na pagbawalan rin. Pero tinignan namin yung kita natin na kukuha dun, lumalaki siya. No? Sa PAGCOR alone is 22 billion. Sa BIR is almost 12 billion na. 3 years ago, wala pang hindi ganun kalaki. No? Sa PAGCOR was only 6 billion. Sa BIR was 2 billion. So lumalaki yung alam, pwede ka rin magbigay ng peking edad. Pwede kang 16 years old, gawin mo 21 years old. At dahil pwede ka magbigay ng peking pangalan, pwede ka rin pumasok sa money laundering. Yung kita mo sa drugs, tumaring sa pag nanalo ka, pwede mo makuha yung pinanalunan mo ng malinis na yung pera. So nakita namin may mga regulatory weaknesses dito sa e-gaming. Sinabi ng ating mga kapulisan, minimally na kukuha nilang reports tungkol sa crime sa e-gaming. So tinitignan din namin yan. Pero the mere fact na may weakness sa regulatory, baka maging mas malala to sa mga susunod na panahon. Actually, meron ngayong, dahil nga na-banding po, meron isang aspeto na hindi natin masyadong klaro. Ito yung special class BPO. Itong mga special class BPO, parang BPO siya, pero ang kliyente niya mga gaming companies outside the Philippines. So may mga, for example, may mga graphic design, customer service, marketing. So ito yung mga service na binibigay nila o pinaprovide nila dito sa mga gaming companies outside of the Philippines. Hindi sila kumukuha ng taya dahil service provider lang sila. So ito naman yung isang bagay na dapat klaruhin sa pagbaban ng pogo. Dahil itong mga service provider, nagsa-service rin ng mga pogo. So may kliyente sila sa abroad, may kliyente sila dito ng mga pogo. So tina-clarify ngayon kung kasama sila sa pagbaban dahil hindi naman sila kumukuha ng taya.